gusto mong unahin ko? Good news o bad news? Diba? Sige na nga, bad news muna nga. Diba? Bago yung good news. Pero ito, tiyak po tayo na good news, mabuting balita ang ipinahayag ng ating Panginoon ngayong gabing ito. Amen? Purihin natin ang ating Panginoon. Okay. Ayan. So, natatandaan po ba natin ang tatlong haligi ng ating simbahan? The three pillars of the Catholic Church. Katulad po ito ng bangkito, bangko, na kung saan mayroong tatlong paa. So, kaya na three pillars. So, yan po ay may tatlong paa. Na pagka dalawa lang yan, mapuputol itong isa, hindi na makakatayo yung bangko. Amen? Kaya tayo po, sa ating pananampalatayang Katoliko, meron po tayong tinatawag na three pillars of the Catholic Church. Ayan. So, babasahin po muna natin. Ay, ito pala. Una, ang Sacred Scripture. Yan po yung Biblia. No? Yan po yung banal na kasulatan. Pangalawa, Sacred Tradition. Banal na tradisyon na kung saan noong kasi pagkatapos ang Panginoong Yesus na umakyat sa langit, ang mga apostol ay nagpahayag, di ba? Naging living testimony ng Panginoon, yung kanyang mga mabubuting gawa, yung kanyang kabutihan, kanyang pagpapakain. Kaya wala pang Biblia ng time na yun. 3280 malang po, tsaka naisulat ang Biblia. Kaya ang mga apostol ay patuloy na nagsasalita, nagpapahayag, binabalita. Kaya po meron tayong sacred tradition. At syempre, nandiyan ang magisterium, na kung saan ang nangangalaga ay ang ating mga obispo, ang Santo Papa, no? Na kung saan, kung ano po yung aral mula sa scripture, yung tradition, yan po yung ating ginagamit. Kaya nga po meron din tayong CCC. Ayan. Catechism of the Catholic Church. Ayan. Kasama po yan sa magisterium. Para hindi po tayo nagkakaroon ng maling interpretasyon sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ayan, no? Okay. Ang sacred scripture, sacred tradition, at magisterium ay bumubuo ng isang sagradong deposito ng salita ng Diyos na ipinagkatiwala sa simbahan upang mapanatili, ipaliwanag, at ipahayag ito ng buo at tapat sa gabay ng Espiritu para hindi maligaw. No? Natatandaan niyo po, sino po ba ang nagtatag ng Katoliko, ng ating simbahan? Hindi ba ang Panginoong Jesus? No? Kung uugatin natin, talagang ang Panginoon, no? Ang nagtatag nito. Unlike yung mga iba't ibang mga sekta, ito po ay tinagtag ng tao. No? Ano po ang kaugnayan? Ayan. Kaugnayan ng ating ebanghelyong binasa ngayong gabing ito sa tatlong haligi ng ating simbahan. Ayan. Alam niyo po, di ba nga sabi nga, three pillars. Sacred scripture, sacred tradition, at magisterium. Ngayon, ipahayag muna natin, alamin natin ano ang pagkakaugnay ng ating ebanghelyo sa three pillars. Para talaga, totoo bang three pillars lang? Totoo bang ito yung ating pinag-aaralan dito sa ating simbahan? Yes po, no? Ang sabi sa ating ebanghelyo, sabi niya, ako ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Ang sino mang kumain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpa-kailanman. Amen. No? Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. No? Okay. Tayo pong mga Katoliko, hindi lamang po tayo bumabase ng pagpapaliwanag sa mismong
Ay, kung ngayon ang pagninilayan natin, siya daw yung pagkain na nagbibigay ng buhay. Diba sabi doon yung laman. Alam niyo po yung binanggit doon sa ating ebanghelyo, laman. Para hindi po tayo magkakaroon ng maling interpretasyon. Yung maliligaw tayo, baka mamaya, yung laman na yun, yung magiging cannibal na tayo. Kakainin natin mismong laman. Eh paano ngayon? Wala na si Kristo, wala na si Jesus. Kaninong laman? Nakakainin natin. Diba? Kaya nga po, hindi po sapat na basahin natin ang teksto sa Biblia. Kailangan po itong dumaan sa pag-unawa ng simbahan upang hindi po tayo maligaw. Ayan. So, ang scripture o ang salita ng Diyos, ito po yung nagsisilbing pundasyon. No? Pundasyon. No? Sabi ng ibang sekta, wala naman sa Biblia yung mga ginagawa ninyo. Ang misa po ba ay biblical? Yes or no? Yes! Ang mga ginagawa po ba natin dito sa misa, sa loob ng misa, biblical? Yes! Lahat po yan, biblical. Ultimo, ang pagdarasal ng rosaryo ay biblical. Dahil ito po yung mga misteryo. Huwag niyo pong pilitin na itatype niyo po dun sa Bible. Hanapin niyo po yung rosaryo. Kasi sasabihin ng ibang sekta, wala naman ang rosaryo sa Bible. Eh, hindi po. Bible po yun, hindi po yung dictionary. Hanapin po yung rosaryo sa dictionary, makikita mo. Pero po yung sa rosaryo, hanapin mo yung sa Bible, wala po yun. Pero yung nilalaman, di ba po? Yung nilalaman ng rosaryo ay nasa Biblia. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon, ha? So, ang scripture ay nagsisilbing pundasyon. Ipinapakita po nito yung pangako ng Diyos. Ano po yung pangako? Buhay magpakailanman. Yan ang pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Tayo po ay magkaroon ng buhay na magpakailanman. Kaya lang, no? Dahil dito sa wika ni Jesus, tungkol dun sa laman, yung radikal, no? na pagkakasalita. Ngayon, hindi tuloy natin alam, ito ba ay simbolismo? O ito ba ay literal na katotohanan? Kaya po yan ang pinapaliwanag sa atin ng ating simbahan. Ito po ba ay simbolo? Yung laman po ba ay simbolo? No? Na sinutukoy ng ating Panginoong Yesus dito ay simbolo ba ito? O literal na katotohanan? Malalaman po natin yan. No? Okay, number 2. Ayan, sacred tradition. Ang tradisyon po ay ang paghahatid ng pananampalataya mula sa apostol hanggang sa kasalukuyan. Kaya nga po tinanong ko sa inyo, ang misa po ba ay biblical? No? Kasi merong ipinilin ang Panginoon dun sa mga apostol. Natatandaan niyo po ba yung Last Supper? Yung huling hapunan, sabi ng Panginoon, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Kaya po every Sunday, every day may misa, mayroon tayong pinagsasalu-saluhan. Amen? No? Kaya po ito po yung tradisyon na ang pinaniniwalaan po ng ating unang simbahan, yung early church fathers, sila po ay naniniwala na ang tinutukoy na tinapay ay ang Eucharistia. Sabihin niyo nga po Eucharistia. Diba? Hindi po ito metaphor. Ano po yung metaphor? Parang ganito. Ilaw ng tahanan. Hindi ibig sabihin na yung nanay laging may ilaw na dala, may flashlight. Hindi po. Kundi ang ibig sabihin nun, yun pong nanay ay gagabay sa loob ng tahanan. Amen? Ganun po. Metaphor. Yung parang pinapaliwanag, inilalarawan kung ano po yung ating Eucharistia. No? Ang pagdiriwang po ng misa ay real presence. Totoong nandoon ang Panginoon na nakakasama natin tuwing may
Ave Misa, no? Yung kanyang pagparito. Ito po yung bahagi ng tradisyon na mas matanda pa. Saan? Doon sa pagkakabuo ng New Testament. Ibig sabihin, nauna ang tradisyon bago ang Biblia. Gets po? Ayan, no? Kaya yung ating ginagawa sa misa, ito po ay tradisyon noong una pa. Sinimula ng Panginoon sa kanyang 12 apostol. Hanggang sa nung wala na ang Panginoon, no, yung mga disipulo at apostol na lang, nagkakaroon din po sila ng paghahati-hati ng tinapay. At nung nabuhay po ang Panginoon, diba? Doon nila nakikilala ang Panginoong Jesus. Diba? Yung pagpapakita. Yung last gospel, last Friday, yung pumunta ang mga apostol, itong mga apostol, itong mga alagad, bumalik sila sa pangingisda. No? At sinabi ng Panginoon Jesus, may huli ba kayo? Kami wala. O sige, iagis nyo ang inyong lambat. At nakita na, meron na huli. And then, ang Panginoong Jesus ay nag-iihaw na ng isda. No? At doon nila nakikilala ang Panginoon na, ang Panginoon yun! Diba? Yung dalawang apostol na naglalakad papuntang Emmaus. Kwentuhan sa daan. Hanggang makarating sila doon sa lugar na kanilang pagpapahingahan, naghati ng tinapay ang Panginoon. At na kilala ng dalawa, yung Panginoon, ang Panginoon iyon. Kaya sa tuwing misa, lagi po natin kasama ang Panginoon dahil doon sa Eucharistia na ating pinagsasaluhan. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan, the Magisterium. Sabi ko nga po kanina, ito po yung turo ng simbahan. Turo ng ating Santo Papa at mga obispo na kasama niya. No? Ito po yung otoridad na magbibigay ng opisyal na interpretasyon sa mga binabasa natin sa Biblia. No? So, sinisiguro po sa Magisterium na ang pangunawa natin ay hindi sumasala sa aral ni Kristo. Ibig sabihin, hindi sumasala, wala tayong ibinabawas ng aral, wala din tayong idinadagdag na aral. Amen? Samantala yung ating mga early fathers, sinabi na iyon, Eucharistia. Yun yung tunay na laman at tunay na dugo. Oo. At tayo daw sabi, no? Yung pare lang ang umiinom ng dugo. Yung pong ating mga tinatanggap na yun, kasama na po yun katawan ng dugo. Dahil sa tinatawag na, ayan, consecration. No? Hindi po siya simbolo na katulad ng ginagawa ng mga ibang sekta. Yung iba, nakita ko, skyflakes. Di ba? Oo. Oo, lisan muna. Hinahati-hati nila. Di ba? So, yun po ay simbolo. Ang sa atin po, once na nag-consecrate po yan, ang tinapay at ang alak ay nagiging laman ng dugo ng ating Panginoon. Nakapanood na po ba kayo ng miracles ng Eucharist? Yung Eucharistic miracles? Yan, sa Buenos Aires, sa Argentina po, merong nangyaring ganyan. Na yung katawan ng dugo, nakita lang po kung saan. No? So, ang ginawa po ng pari, kinuha niya, nilagay niya sa tubig, sa bowl na may tubig. Doon po niya ibinaban. Diba, may mga lay ministers tayo dito. Hindi po siya pwedeng itapon yung katawan, diba? Yung hostia, hindi. Kundi yan po ay tinutunaw. Hindi pwedeng maapak-apakan dahil yan po ay sagrado. Diba po? So yung po, yung pari sa Argentina, nilagay niya sa bowl na may tubig, nilagay niya yung hostia naman. Pagbalik po niya, meron na siyang buo-buo na kulay red. Pina-examine niya. Nung pina-examine
exam po niya, nakita po doon, flesh. At nakita doon sa pag-i-examine kung saan parte sa puso. At itong may-ari ng puso ito, sinabi din po kung saan ang lugar. At sinabi rin po kung anong type ng dugo. O di ba? Talagang totoo na yung ating tinatanggap na katawan ng dugo ni Kristo ay totoong katawan ng dugo yun. Yung ating Eucharistia na tinatanggap. Ayan. Alam niyo po, nabubulol po ako sa salitang ito. Transubstantiation. Ayan, no? Sa pamamagitan po ng consecration, yan po yung pinapaliwanag ng ating simbahan na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang tinapay at alak ay tunay na nagiging katawan at dugo ng ating Panginoon. Kaya pagka meron pong nahulog, bigyan po ng galang. Kinukuha po yan, no? Binabasbasan po ng holy water, pinupunasan, iba nga, tinitiligan pa ng kandila. Hinahalikan pa yung sahig. No? Pagka nahuhulugan ng lay minister, kukunin nila yan. Kakainin lang kahit may buhangin yan, kahit may alikabok yan. Ganun po siya kasagrado. Ngayon po, ang tanong ko, yung po bang binanggit natin na 1 to 3, ito po ba yung aral at turo sa atin ng ating Panginoon? Yes, no? Yan po yung matatag, yung haligi na ating pinapangaral sa ating sambahan. At dito lang po natin nauungkat yan. Yung 3 pillars of the Catholic Church. Ayan. O, ngayon po yung gospel na natin. Ano pa? Okay, ang ating gospel po, ayan. Sino po ang mahilig sa mga buffet? Wow! Sa mga eat all you can. Sa mga sulit busog meals. Nakakagutom tuloy. Diba? Amen po ba? Lahat po tayo, no, mahilig po tayo sa mga food trip. Ang mga Pilipino mahilig kumain. Alam niyo po, okasyon, binyag, birthday, no? Minsan kahit na birthday ng aso, birthday ng pusa, kulang na lang birthday ng butiki, birthday ng lakaw, paghahanda. Talagang mahilig tayo sa pagkain. At alam po natin yung pakiramdam na tayo ay nabubusog. Amen? Okay, so nararamdaman po natin yung kabusugan at doon po tayo tumitigil. Pero alam din po natin, pagkalipas ng ilang oras, magugutom tayo. Amen? Amen po. Kumakalam ang ating mga sikmura pagkagutom tayo. At syempre, ang pagkagutom ay para siya sirang plaka. Paulit-ulit, hindi natatapos. Amen po. Dito po sa ating ebanghelyo ngayon, sinasabi na si Jesus ay hindi lamang po basta only rice, na pantawid gutom lamang. Siya po ang ating biyang busog. No? Siya po yung mahigit pa sa kabusugan, higit pa sa kabusugan, ang ating mararamdaman pagka siya po ay ating kasama. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan. Biyang busog, pagkain, panghabang buhay. Number 1, sis, ayan, ang gutom po ay hindi nare-resolva ng kanin. Meron po bang hindi nare-resolva ng kanin? Yung ating pagkagutom po ba, no, na nararamdaman, hindi kaya ng kanin? Di ba kaya yung iba nga walang ulam, kanin lang sapat na. Pero mga kapatid, meron po tayong gutom na hindi kayang resolvahin ng kanin kahit na masarap ang ulam. Gutom sa pagtanggap. Diba?
Minsan kahit na nandyan na masarap ang kanin, masarap ang ulam, pero kung nararamdaman mo na out of place ka, nararamdaman mo na hindi ka tanggap ng iyong kapwa, nagugutom ka sa pagtanggap. Amen po? Diba? Nakakalungkot. No? Ito po ay tumutukoy dun sa pangangailangan ng tao na maramdaman niya yung kanyang halaga, yung kanyang dignidad. Ewan ko lang po, sino po ang narito noong 7 last word? Ay, si Tito Tata, nandito ka? 7 last word? Wala ka dito? Sayang. No? Meron pong nag-share. At ang share po niya, hindi po siya matanggap. Hindi ka tanggap-tanggap. Ultimo, pamilya niya, hindi siya kayang tanggapin. No? Lalong-lalo na yung tatay niya. At yung bagay na yun, doon siya nauupaw. No? Nauupaw siya sa pagtanggap, sa pagkalinga ng kanyang pamilya. Kaya mas gusto po niya na nasa simbahan siya. Kasi at least sa simbahan, tanggap yung kalagayan niya. No? Inamin niya, sinabi niya, bakla po ako. Kaya po ganun na lamang na hindi siya matanggap ng kanyang pamilya. Simula kinder, grade school, high school, talaga pong nadideprive siya. Talaga pong nararamdaman niya, binubuli siya dahil sa lelembot-lembot siya. Kaya sabi niya, nagpapasalamat siya kasi dito sa simbahan, natanggap siya. Natanggap, nabigyan siya ng halaga, na itaas yung kanyang dignidad. Ayan. So nakakaramdam po ba tayo ng ganyan? Tayo po ba ay natatanggap ng ating kapaligiran? Tayo po ba ay natatanggap kung saan tayo tumutungo? Number 2, gutom sa kapayapaan. Yan, usapin po yan sa gitnang silangan. Ayaw na nila ng gera eh. Pero talaga namang hindi talaga, hindi mapigilan. Kahit na ang ating mahal na Papa, Pope Leo, no, nagsalita na, marami na ang nadadamay. Ang mga bata na ilalayo sa kanilang mga ina dahil sa gera. Ang mga babae nagkakaroon na ng, syempre, nandoon na yung nahihiwalay sa kanya-kanyang pamilya. Nandoon yung mga tatay, wala na. Diba? Talagang lahat na ng mga inosente napapahamak dahil dun sa gera. Kaya nga, yung mga tao na nagdurusa sa mga karahasan at digmaan, ito po, bigyan natin ng kabusugan. Paano? Simulan po natin sa ating tahanan. Di ba po? May kapayapaan ba sa ating tahanan? Nagkakasundo-sundo po ba tayo sa ating tahanan? Punan po natin ito. No? Pangatlo, gutom sa katiyakan na may nagmamahal. Ayan. Ang tunay na gutom ay hindi lamang po sa pisikal. Diba yung kumakain lang tayo, kanin, ulam, hindi po yun. Kundi maging sa espiritual, nagugutom tayo. At ang pangangailangan ng tao ay nararamdaman na kailangan paramdam po na siya ay minamahal at pinapahalagahan. Amen po? Talagang kailangan natin. Sabi ng, ayan, according po dun sa apostolic exhortation ni Pope Leo, binanggit po niya dito na ang pag-ibig ay nagbubukas ng pintuan para sa lahat. Ang simbahan ay hindi exclusive. Ito po ay inclusive. Ang lahat ay kasali, kasama. Diba? Noong one time, nang-umpisa lang ako, sabi niya sa akin ni Father, yung pagiging, bakit yung judgmental. Alisin mo yung pagiging judgmental. No? Ang simbahan ay
inclusive at hindi exclusive. Na kailangan inatag mo ang iyong kamay para sa mga taong nangangailangan, para sa mga taong lumalapit. Ika nga ang simbahan ay hindi museo ng mga banal, kundi ito po ay ospital ng makasalanan. Kaya sabi ni Sister Pat kanina, ay hindi mo na ako papasok ng simbahan kasi hindi pa ako humihingi ng sorry kay Lord. Marami pa akong kasalanan. Diba? Ay, hindi pa ako papasok sa simbahan, hindi pa ako maglilingkod. Bakit? Kasi marami akong trabaho. Ay, hindi pa ako papasok sa simbahan. Hindi pa ako maglilingkod. Kasi nag-aaral pa. Paano kung minsan ang Diyos hindi na magbigay ng time para sa atin? Itsugi na lang tayo bigla. Paano natin mararamdaman yung kabusugan na kasama ang ating Panginoon? Amen po ba? Sa madaling salita, ang Santo Papa po ay nagsasabi na ang pinakamalalim na gutom ng tao ay hindi lamang po sa pagkain, no? Kundi sa pagtanggap, sa kapayapaan, at pag-ibig. At yan po ay tungkulin ng bawat Kristiyano. Ito po ay ating tungkulin, na tayo po ay tumugon, na magbigay tayo ng tanggapin natin ang ating kapwa. Bigyan sila ng kapayapaan at gayon din, higit sa lahat ng pag-ibig. Amen. Marami po sa atin, busog ang tiyan, pero gutom yung kaluluwa. No? So, kailangan hanapin po natin itong mga nagugutom na ito. Ang pagkain po na inaalok ng ating Panginoon ay panghabang buhay. No? Na tanging ang Panginoon ang makakapuno ng ating pagkagutom. Ha? Ayan. Pangalawa, biyang busog ang dalhin ng Ama. Sabi po yan sa John 6:44. Walang nakakalapit sa akin, malibang dalhin siya ng Ama. May tanong po ako. Lahat po ba tayo dito gusto natin maging mabuting tao? Amen. Lahat po ba tayo na sa kabila ng pagkapagod, hinahanap pa rin natin na magkaroon ng kahulugan ng ating buhay? Amen? Amen! At yan po yung tinatawag na dinadala ka ng Diyos. Akala mo, no? Kakatukin ka, Maricar. Halika, sasama kita doon. Hindi po. Kasi kailangan yan desisyon. Diba po? Tinatawag tayo ng Panginoon. Lahat po tayo na mga anak niya, tinatawag niya tayo. Ang kailangan, tugon. Diba? Kahit po ang Inang Maria, diba? Eh wala namang magagawa ang Diyos ko. Lord, ayoko. Ayoko maging ina ng Diyos. Diba? Ayoko sa aking manggaling. Walang magagawa ang Ama. Pero, doon sa simpleng pag-oo ng Inang Maria, nagbukas ang kaligtasan sa sanlibutan. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yung po yung tinatawag na tayo po ay dinadala, tayo ay hinihila ng Panginoon papalapit sa Kanyang anak. My dear brothers and sisters, hindi lamang po tayo naghahanap ng pagkain, no? Ang pagkain po mismo yung naghahanap sa atin. Si Lord mismo ang naghahanap sa atin. Hindi lang basta gusto kong magsimba. Hindi lang po yun. Kundi ang Panginoon mismo ang naghahanap sa iyo. Oh, Lani, magsimba ka. Tumanggap ka ng Eucharistia. No? Si Lord yung tumatawag. No? Tayo po lahat ay tinatawag. Ang pananampalataya ay pagtugon sa pagdalang iyan. Amen. Yung simpleng pag-upo mo dyan, kapatid, yan ay nagsasabi na ikaw ay tumugon dahil ikaw ay may pananampalataya. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan. Pangatlo, mula mana patungong laman. Mula mana. Ayan. Mula mana. Yung pong mana, ito po yung pagkain na mula sa langit noong panahon ng Israelita nung sila ay nasa disyerto. Ano po yung pagkakaiba noong
naman sila galing sa langit, mula sa langit. Ang mana si Jesus. No? Ang mana ay galing sa langit, pagkain. Ang Panginoong Jesus, galing sa langit, nandito sa lupa at nagsabing, ako ang pagkain nagbibigay buhay. Ang pagkakaiba po niyan, Nabusog sila. nabusog, tama. Yung mana nabusog, Matay din. pero namatay. No? Yung sinabi sa atin, Ebanghelyo. Battery low. Ayan, no? Pero, ang pagkain binibigay ng ating Panginoon, yung kanyang sariling laman, yung kanyang buhay, kanyang oras, yung kanyang pag-ibig sa krus. Yun po yung pagkain na hinandog niya para sa ating laman. No? Tayo po ba'y sumasampalataya sa Panginoon at tumatanggap sa Kanya? Amen. Di ba? At pagkatapos ka, di ba? Sumasampalataya. Nagbininyagan tayo. Pagkatapos ng sermon, kung tumatayo tayo, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Minsan ang Katoliko, parang oral na lang yun. Wala sa puso yung pagsasalita. Ano ba yung sumasampalataya na yun? Doon po talaga nakabatay yung ating pananampalataya. No? Isa po yung kasi tayo lamang po yung mayroong Ama, Anak, at Espiritu Santo. Yung ibang sekta hindi po naniniwala sa Trinity. No? Ayan. At syempre, dahil po dyan sa sakripisyo ng ating Panginoon, nagkakaroon po tayo ng life extension. Noong po nagkasala ang ating mga unang magulang, si Adan at si Eva, akala putol na, patay na. Pero nangako ang Panginoon, magpapadala ako ng babae na siya aapak sa ulo ng ahas. No? Sa kanya magmumula ang bini upang ang kaligtasan para sa tao ay darating. At dumating nga po. Kaya po, ang Panginoong Jesus, ang Eucharistia, ang ating life extension patungo langit. No? Dahil po yan sa ating Panginoon, yung pag-aalay niya, life extension. Ang gusto sa mundo ay lumilipas. Ang busog kay Kristo hanggang wakas. Mga kapatid, wag lang po tayo magpagod sa pagtatrabaho para sa pagkain na papanis. Mas piliin po natin na maglaan ng oras para doon sa pagkain na panghabang buhay. Huwag tayong magpakapagod. 24/7 nagtatrabaho. No? Para lang magkaroon tayo ng pagkain nilalatag sa ating hapagkainan. Mabubusog tayo, magugutom tayo, mabubusog tayo, magugutom tayo, paulit-ulit. Pero yung ating spiritual, nagugutom. Patuloy na nagugutom. Kaya nga, maglaan po tayo ng panahon, ng oras, para doon sa pagkain nagbibigay buhay. Amen po. Magbigay tayo ng panahon para pag-aralan ang utos, pag-aralan ng Biblia, pag-aralan ng ating kaligtasan. Pag-aralan natin yung kalooban ng Panginoon. No? Dahil sa Kanya, yung pagkabusog na yon, walang hanggan yun. No? Walang wakas. No? And then sa susunod po na pagtanggap natin ng komunyon, o di kaya magbabasa tayo ng salita ng Diyos, ito po yung sasabihin natin sa ating sarili. Lagay po natin yung ating mga kanang kamay sa ating dibdib, sa ating puso. Sabihin po natin, sunod po kayo, Lord, pagod na akong mabusog sa panandalian lang. Busugin mo ako ng iyong pag-ibig na tatagal habang buhay.
salamat.